Ang lahat ay nagsisimula sa Diyos. Sapagkat lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Colosas 1:16. Ang sabi ni Bertrand Russell, hanggat ayaw mong isipin may Diyos, walang saysay ang magtanong ka tungkol sa layunin ng buhay. Ito ay hindi tungkol sa iyo. Ang layunin ng buhay mo ay higit pa sa katuparan ng iyong mga sariling mga plano, kapanatagan ng iyong isip, at kahit sa iyong kaligayahan. Ito'y higit pa sa iyong pamilya, propesyon, at kahit sa pinakamatayog mong mga pangarap at ambisyon. Kung gusto mong malaman kung bakit ka inilagay ng Diyos sa mundong ito, kailangan mo magsimula sa Diyos. Ikaw ay isinilang dahil sa Kanyang layunin at para sa Kanyang layunin. Ilang libong taon na rin patuloy na hinahanap ng tao ang layunin ng buhay. Ito ay isang malaking palaisipan para sa marami. Madalas kasi tayong mag-umpisa sa maling lugar. Yun ay sa mga sarili natin. Puro makasariling katanungan ang ating pinagkakaabalahan. Halimbawa, ano ba ang gusto kong maging? Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko? Ano ba ang aking mga hangarin, mga ambisyon, mga pangarap para sa aking kinabukasan? Ang totoo, kung ang konsentrasyon natin ay nasa ating mga sarili lamang, hindi natin matatagpuan ang layunin ng buhay. Ang sabi sa Biblia, ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay hawak ng Kanyang kamay. Salungat sa sinasabi ng maraming popular na aklat, pelikula at mga seminar, hindi mo matutuklasan ang kahulugan ng buhay mo sa pagsisiyasat ng iyong sarili. Siguro inasubukan mo nang gawin ito. Hindi ikaw ang lumikha sa sarili mo kaya di mo masasabi kung para saan ka nilikha. Kapag binigyan kita ng isang imbensyon, ngayon mo palang nakita. Hindi mo malalaman kung para saan ito. Hindi rin ito masasabi sa iyo ng imbensyon. Tanging ang inventor nito at ang owner's manual ang mga pagsasabi sa iyo ng layunin o gamit nito. Minsan naligaw ako sa kabundukan. Nang huminto ako sa isang kampo para humingi ng direksyon, sabi nila sa akin, hindi ka makararating doon mula rito. Kailangan magsimula ka sa kabilang ibayo. Gayun din, hindi mo mararating ang layunin ng buhay mo kapag nagsimula ka sa sarili mo. Dapat kang magsimula sa Diyos, ang iyong tagapaglikha. Nabubuhay ka dahil niloob ng Diyos na ikay mabuhay. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya. At hanggang hindi mo ito nauunawaan, ang buhay ay walang saysay. Tanging sa Diyos natin matutuklasan ang ating pinagmulan, ang ating pagkakakilanlan o identity, ang ating layunin, ang ating kabuluhan at ang ating kahinatnan. Ang lahat ng ibang daan ay walang lagusan. Maraming tao ang nagtatangkang na gamitin lamang ang Diyos para makamtan ang kanilang mga pansariling hangarin. Ngunit ito ay salungat sa itinakda ng kalikasan at tiyak na hantong sa kabiguan. Ikaw ay nilikha para sa Diyos, hindi kabaligtaran. Ang buhay ay tungkol sa pagpapaubaya mong gamitin ka ng Diyos para sa mga layunin mo. Hindi ang gamitin mo siya para sa mga layunin mo. Ang sabi sa Biblia, ang pagkaumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng kapayapaan. Marami na akong nabasa mga aklat na nagtatangkang magturo kung paano ko madidiskubre ang layunin ng aking buhay. Ang mga ito ay tinatawag na self-help books dahil tinatalakay nila ang paksa sa isang makasarili o self-centered na pananaw. Ang mga self-help na aklat, kahit pa-Kristiyano ang may akda, ay kadalasang pare-pareho lamang ang ibinibigay ng mga hakbang para mahanap mo ang layunin ng iyong buhay. Isaalang-alang ang iyong mga pangarap. Liwanagin kung ano ang mahalaga sa iyo. Itakda ang mga tunguin o goals na gusto mong maabot. Alamin mo kung saan ka magaling. Puntirihin mo ang pinakamataas. Gawin mo.
maging disiplinado, maniwala na maabot mo ang iyong mga hangarin, magsama ng iba, huwag kang susuko. Oo nga, dahil sa mga rekomendasyong ito, marami ang talatang talagang nagtatagumpay. Kung magsisikap ka, makakamtan mo nga naman ang iyong mga hangarin. Subalit ang pagiging matagumpay at ang pagtupad sa layunin ng iyong buhay ay hindi magkapareho. Maaari mong marating ang lahat ng mga personal mong hangarin o kaya maging matagumpay ka, batay sa pamantayan ng mundo. Pero hindi mo pa rin may sasakatuparan ang layunin ng Diyos para sa iyo. Higit pa sa payo ng mga self-help book na aklat, ang kailangan mo, ang sabi sa Biblia, ang naghahangad ng maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Hindi ito isang self-help na payo. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng tamang propesyon o mga paraan sa pag-abot ng iyong mga pangarap o kaya pagpaplano ng iyong buhay. Hindi ito tungkol sa kung ano, paano, may sisiksik ang dagdag pang mga gawain sa schedule mong punong-puno na. Ang totoo, tuturo sa inyo kung paano mo mababawasan ang mga ginagawa niyo sa pamamagitan ng pagtutok sa pagkakalalang sa inyo ng Diyos. Paano mo ngayon matutuklasan ng dahilan ng iyong pagkakalikha? Dalawa lang ang iyong pagpipilian. Ang una ay ang espekulasyon. Ito ang ginagawa ng karamihan. Sila ay nagbabaka sakali, nanguhula, nag-aakala. Kapag sinabi ng isang tao, matagal na akong naniniwalang ang buhay ay ganyan. Ang ibig niyang sabihin talaga ay nanguhula lang siya. At ito na pinakamagandang paliwanag na iisip niya. Sa loob ng libu-libong taon, maraming mga matatalinong pilosopo ang nag-usap-usap at nagbigay na ng kanilang mga palagay tungkol sa kahulugan ng buhay. Ang pilosopiya ay isang mahalagang larangan ng pag-aral at ito ay may pinaggagamitan. Pero pagdating sa pagtuklas ng tunay na layunin ng buhay, kahit ang pinakadalubhasang mga pilosopo ay nanguhula rin lamang. Si Dr. Hughes Moorhead, isang profesor ng filosofiya sa Northeastern Illinois University, ay minsang sumulat sa 250 sa mga pinakakilalang mga pilosopo, siyentipiko, manunala, at intelektual sa mundo. Ito ang itinanong niya sa kanila. Ano ang kahulugan ng buhay? Pagkatapos ay inilathala niya ang mga kasagutan sa isang aklat. Ang ilan ay nagbigay ng kanilang pinakamahusay na haka-haka. Ang iba naman ay umaming nag-iimbento lamang sila ng sagot. Ang iba pa ay nagtapat na hindi nila alam ang kasagutan. Ang totoo, may ilang mga tanyag na intelektual na humiling kay Professor Moorhead na sila'y sulatan sa sandaling matuklasan na niya ang kahulugan ng buhay. Sa kabutihang palad, bukod sa espekulasyon ay may iba pang alternatibo para malaman natin ang kahulugan at layunin ng buhay. Ito ay ang paghahayag o revelation. Maaari tayong sumangguni sa salita ng Diyos upang malaman natin kung ano ang kanyang naipapahayag na tungkol sa buhay. Ang pinakamadaling paraan para malaman ang layunin ng isang imbensyon ay ang magtanong sa inventor nito. Gayun din sa pagtuklas sa layunin ng iyong buhay, itanong mo sa Diyos. Hindi tayo iniwan ng Diyos sa dilim para magtaka at manghula. Sa pamamagitan ng Biblia, malinaw niyang ipinahayag ang 5 layunin niya para sa ating buhay. Ang Biblia, ang ating owner's manual, ay nagpapaliwanag kung bakit tayo nabubuhay, kung ano ang takbo ng buhay sa mundo, at kung ano ang dapat nating iwasan, at kung ano ang maaasahan sa kinabukasan. Ipinaliliwanag nito ang hindi kayang ipaliwanag ng mga aklat na self-help book o kaya ng filosofiya. Ang sabi ng Biblia, nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos, na hiwaga at inilihim, na itinalaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa kaluluwalhati natin. Ang Diyos ay hindi lamang ang starting point o pagsisimulan mo sa paghahanap ng tamang paraan para mamuhay. Ang totoo, sa Kanya talaga nagmula ang iyong buhay. Kaya upang matuklasan ang layunin mo sa buhay, kailangan mong sumangguni sa salita ng Diyos, hindi sa karunungan ng mundo. Dapat mong itatag ang iyong buhay sa mga katotohanan ng walang hanggan, hindi sa psikolohiyang popular o sa mga teknik para magkaroon ka ng mga motivasyong magtagumpay o kaya sa mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Ang sabi ng Biblia,
Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya, na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng tatlong mahalagang prinsipyo tungkol sa layunin ng ating buhay. Ano yung una? Ito yung una. Matutuklasan mo kung sino ka at kung ano ang layunin mo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon mo kay Kristo. Kung ikaw ay walang ganitong kaugnayan, ipaliliwanag ko sa iyo sa mga susunod kung paano mo ito masisimulan. Kalawa, bago mo pa naisip ang Diyos, matagal ka na niyang iniisip. Bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng iyong ina, ay may layunin na siya para sa iyong buhay. Nagawa na niya ang plano niya para sa iyo nang wala ka man lang naiambag kahit ano. Pwede kang pumili ng propesyon, asawa, mga libangan, at marami pang mga bagay sa buhay mo. Pero hindi mo mapipili ang layunin ng buhay mo. Ang layunin ng buhay mo ay bahagi ng isang mas malaking pansansinukob. Ito yung pangatlo. Ang layunin ng buhay mo ay bahagi ng isang mas malaking pansansinukob na layuning itinalaga ng Diyos para sa kawalangan o eternity. Si Andrei Bitov, isang nabilistang Russian ay lumaki sa isang komunistang rehimen at hindi naniniwalang may Diyos. Ngunit sa isang makulimlim na araw, nakuha ng Diyos ang kanyang pansin. Kwento ni Andrei, sa aking ika-27 taon habang nakasakay sa metro sa tren sa Leningrad, ngayon St. Petersburg, ako ay dinaig ng labis na kawalang pag-asa. Sa sobrang bigat ng pakiramdam ko'y parang biglang huminto ang buhay ko. At ang lahat ng bagay pati ng kinabukasan ay nawalan ng kabuluhan. Walang ano-ano ay biglang lumitaw sa aking isipan ng isang idea. Kung walang Diyos, ang buhay ay walang saysay. Ako ay mga habang inuulit-ulit ko ito. Ang mga salitang iyon ay sinakyan kong tulad ng isang escalator. Lumabas ako sa metro at naglakad sa liwanag ng Diyos. Maaaring pakiramdam mo ay para kang nasa dilim ngayon. At di mo alam ang layon ng buhay mo. Hindi mo alam kung anong gagawin. Maligayang bati. Maglalakad ka na sa liwanag.